natin ang isang vegetable dealer sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Walang iba kundi si Lorna Menzi. Lorna, good morning sa programang Kabayan. Danny Buenafe. Good morning, sir. Good morning. Lorna, kamusta naman dyan sa Benguet? Kamusta ang presyuhan ng mga gulay dyan? Alam ko isa kayo sa mga major supplier ng gulay dyan sa Benguet. Sir, as of now talagang mura pa rin ang gulay natin. Okay. Talagang umaaray na yung mga farmers kasi sa taas ng krudo natin ngayon, hindi kayang bilhin ng mga farmers. Kaya as of now, maraming farmers ang lalo na yung mga malalayo ang taniman, talagang hindi na hinarvest yung gulay. Gaya ng repolyo at umbok. Okay. Andun na sa garden. Okay. So, in terms of supply, wala namang problema. Pero alam ko, siyempre, yung pagta-transport niya, yung goods, di ba, going to the market, malaki, di ba, tumaas kasi yung presyo ng crudo. So, yung ba, somehow talagang nakaka-affect, pero in terms of pricing, wala pa namang pagbabago sa presyohan? Yes, sir. Kasi, triple na yung gasto nila, yung gumagasto ng 4,000 para ma-deliver yung gulay, magiging 10,000 or 11 plus na, sir, yung crudo nila. Tapos pagdating sa trading post, 8 as of now, 8 ang pinakamaraming presyo ng repolyo. Kaya hindi kaya. Magkano kalayo ba yung, let's say, yung trading post ninyo kung saan nyo binabagsak yung mga gulay, pero within Benguet din yan, from the farm, yes, sir. Mula doon sa farm? Gaano kalayo ang pinakamalayo, sir, is 6 hours. Wow, pero layo. May iba, may 2 hours. Wow, yung mga 2 hours ang biyahe, pwede pa naman, sir, kahit 10 yung presyo, pwede pa naman. Kasi konti lang ang gagastain sa crudo. Pero yung 6 hours, yun na ang hindi na nag-harvest, sir. So yung 6 hours, yung ba yung kasama na Metro Manila doon, Lorna? Hindi, sir. Hindi, sir. Or from trading post to the farm only. Okay. So from the farm to the, saang area yung, let's say, 6 hours sa biyahe? Saan yung bagsakan ng trading post? Gaya ng Tinok at saka Lamayan. Saan yun? Saan banda? Part din ng Bugyas. Part ng Bugyas, pero yun ang pinakamalayo. Pero yung Tinok, part ng Mountain Province. So for now, in terms of yung ani, marami pa rin yung supply. Diyan ba ramdam din niyo sa Benguet? Siguro naman malamig, no? Hindi niyo nararamdaman yung mainit na panahon ngayon, yung heat index? Hindi naman, sir, kasi malamig dito sa amin. Pero ramdam na ramdam yung pagtaas ng crudo. Kasi doon lang sa farm na kinukuha na yung nyo. Isang farmer na nagdadala sa akin, may mga 30 tons na repolyo na hindi na ani dahil sa mataas nga ang crudo. Ang alam ko, ang Department of Agriculture, meron sila yung yung pondo, yung ayuda, 10 billion pesos yun para dun sa mga farmers at fisher folk. 5,000 pesos para dyan sa mga magsasaka. Yan ba nabalitaan nyo ba na magkakaroon ng pagbabahagi dyan sa lugar ninyo? Sa mga magsasaka? As of now, may notice naman yung sa Bugyas Bugyas Mayor namin na may bibigay. Pero ang question natin dyan, sir, kasi usually naranasan naman natin, sinasabi ng sa kahit taas-taasan na sinasabi nila, pero pagdating naman dito sa amin, ilang buwan na bago darating. Ganun ba? Ang hiling sana namin, sir, dapat ibigay na agad, hindi dadaan pa sa maraming proseso kasi nangangailangan na yung mga farmer natin. Pero ngayon naman kasi, Lorna, beginning today ang info sa amin. So, Wednesday, April 15. So, syempre, at least makikibalita kami sa inyo kung talaga meron natatanggap. Mga ilan ho ba ang mga, let's say, masasabi natin mga magsasaka na mabibinipisyohan yan? Diyan sa lugar mo lang, sa La Trinidad. Sabing lang. Mga ilan? Mga, let's say, mga ilan, yung ayuda na yan na 5K na bibibigyan. Marami, sir, kasi marami namang farmers natin dito. Okay.
Pero for now, wala pa kayo natatanggap. Pwede ba natin i-assure yung ating mga, let's say, kasi sigurado nagsusupply din kayo hanggang Metro Manila, walang pagtataas o galaw muna sa presyo ng gulay mula dyan sa manggagaling sa Benguet or sa trading post ninyo? Wala pa, sir. Sa La Trinidad? Wala pa, sir. Wala. Wala pa, sir. Kasi as of now, mababa pa rin 8 to 10 yung repolyo, parehas din sa Wombo. Okay, ano-ano mga gulay aside sa repolyo, ano yung mga aasahan nating wala sanang paggalaw pa mula dyan sa trading post sa La Trinidad? Patatas, sir. Patatas, okay? Yes, sir. Oo. Na ito rin, pati hanggang Metro Manila, talaga may delivery din ng mga ganyan. Tama ba? Delivery, sir. Ang question lang namin, sobrang baba dito. Bakit pag pag tinignan natin ng presyo ng Manila, mahal naman. Oo. Yung mga carrots, Mahal naman yung meron mga din ba carrots, Lorna? pagbinta nila. Oo, carrots. Sir, mataas. Medyo tumaas. Okay. Oo. Yes, sir. ang problema sabi nyo, pag na-deliver na sa Metro Manila, yung mga middleman, ang mga kumikita, bababa ang kuha nila dito pero grabe ang pagtaas na pagdating doon, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Pero wala naman mga issue dyan na let's say sa sobrang dami, katulad ng mga kamatis na nakita natin sa Navabiskaya, ano na lang, nabubulok o ipinamimigay. May mga ganun bang issue? Sir, usually yung mga iba pag na-harvest na dinala dito sa may trading post at hindi nabinta, yun ang mga nakikitang pinamimigay. Pero yung mga farmer na malayo ang farm na sinasabi natin, hindi na nag-harvest. Andun na sa farm yung mga gulay at nabubulok na doon, sir. Okay. Pero ano ang feedback ng mga magsasaka natin? Sabi mo nga, maaray na rin sila sa dahil yung pagta-transport ng mga gulay nila tumataas pero hindi tumataas yung parang yung bayad sa kanila for that produce. As usual, wala silang magawa. Kaya ang ginawa namin sa trading post, may kami, sir, nag-usap-usap kami na may meeting sa April 17. April 17? Buyers, disposers, especially farmers, para mag-usap na rin kami tungkol sa floor price ng gulay. Kasi tumataas naman lahat. Ang gulay ang hindi tumataas. Siguro may karapatan din kaming gawa ng ganun na hakbang para naman hindi kawawa yung farmers namin. So Friday na yan. Itong April 17. Yes, sir. Ano ito? Meeting ng ano? Meeting ng buyer, disposers, at saka especially farmers. Inorganize ng team DA? namin para naman makapag-usap-usap at maglagay na sana kami ng floor price ng mga gulay. Meron bang dyan, representative ng DA, Department of Agriculture, sa meeting? Wala pa, sir, kasi parang kami-kami na lang muna kasi na-try din namin magpatulong sa kanila pero ever since May wala local- namang parang action. May regional, Kaya may regional napag-usapan office namin sila na ganun na lang. Oo. Di kasi may regional Kami na lang, office. sir. Oo, di ba may regional office naman ng DA? So ibig sabihin baka Biyernes pa naman baka masama sila para kasi pag-uusapan niyo diyan yung pricing di ba? Sure, pag naman nagsabi kami sa kanila noon pa, sabi nila wala silang magawa Okay, sige. Anyway, sana itong programa makatulong na yung inyong mga hinaing makarating sa kanila. Maraming salamat, Opo, Lorna. sir. Oo, thank you. Thank you, sir. Okay, yan ho si Lorna Menzi, isang vegetable dealer dyan sa La Trinidad Vegetable Trading Post. So far, walang paggalaw dyan